Okay, magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. At eto, nandito na po tayo sa restaurant, no? Ng Korean restaurant or Japanese noodles. So, sarado pa mostly ang kanilang restaurant. So, nandito na po tayo sa loob. Ang kinagandali po dito ay pag trabahador ka, pwede ka na pumasok dito, no? So, pumasok tayo, lagi ako pumapasok ng maaga dito. So, dito yung sa kitchen namin. So kahapon ay maraming customer, mga guys, mga kababayan, no, mga kapwa ko OFW. So tambak tayo ng hugasan. Ayan, okay. So isa, dalawa, tatlo, apat, lima, no, anim pa. Tapos ito guys, no. Ayun, mga hugasan natin. Preparasyon sa mga pagkain. Ayan. Okay yan. Good. So, actually pag pupunta na ako dito sa trabaho, ay umiidlip muna ako, no? Umiidlip muna ako at para nag-start ako dito ay 9:05 o 9:10. Nagbe-breakfast muna ako. Pag breakfast, ito yung mga order kahapon, mga resibo. No, itatapon na natin. Dami. Kasi hanggang bukas yung events dito sa Ocean Tower, sa Inspire Resort, guys. So, 9:05, kasi dito na lang ako umiigip konti. Dahil galing pa nga ako sa Gundam Saguri. So, isang oras din ang biyahe. Plus yung naghintay ka ng bus ng service. Pag napapaaga ko dito, mga 8:35, 8:40, katulad ngayon, umiidlip muna ako doon sa upuan ng table. Tapos mag-a-alarm clock ako ng 9:05. Magbe-breakfast ako dito. So iniinit ko na lang. Ang kinaga dito, pwede ka mag-breakfast. Libre yan. No, kung anong gusto mong kainin dyan, libre yan. Pero dadala ako ng tinapay. Saka ang aking Ace palaman, ginawa natin palaman na Ace Pimientos. Original, no preservative. No? Talagang yummy. No, one time ito po nga po siya, no. And then pagtapos ng breakfast, magsisimula ako ng maghuhugas, no. So magsimula na akong maghugas. Ito yung ating Ace na palaman. Ito yung ginagawa po natin. So ayan po, ano, ayan, para makita po ninyo. Ayan po siya. No? So niligay natin itong mga palaman, no? At pagkatapos yun, sisimulan ko na ang manghugasan. Tapos yun, maghahanda na ako ng mga, tutulungan ko na yung cook na mga dapat ayusin, mga tubig, mga papakulo ng mga sabaw, mga soup, mga noodles, maglalagay ako ng mga mando. Pero trabaho ng cook yun. Pero dahil maaga tayo pumpasok, ayoko naka-standby, ako nakatungang hindi maganda. Totally, mas nasanay ako may ginagawa, may kiniklos. And then, the same time, ang trabaho ko talaga dito ay alas 11 ng tanghali simula. Pero nagsisimula na ako ng alas 9 o 9:10. Pero mas maaga ngayon kasi tambak nga no? Dapat mamaya ako pahugasan yan, pero hindi ideal. Magdaday pagdating nila, maaliwala sa mata. No? Kaya pa nagsalita ako, nirespeto nila, and then napapayagan akong umalis ng aga ng alas 8, 5, 8, 5 ng gabi. Kasi ang uwi ko dito, umalis ako dito ng 8:10, 8:10, 8:15. Pero umalis na ako ng alas 8 ng 8:05 ng gabi, no? Pero taga ang out ko dito alas 8. Nag-extend lang ako ng 5 minutes sa konsentrasyon, no? Ang nagusto ko lang dito kasi mababait ang amo ko at pang mga kasama ko, walang maingay, hindi madaldal, hindi mapalamura, hindi nananakit, no? The same time, pinapakain nila ako, binubusog nila ako, pinapadala sa akin sa bahay o sa mission house, mga sobra, mga mali ang order, na sobrang order, nagkamali ang order, yung mga ginagawa nilang menu, na pag tinatamad yung cook, o kaya may sobra, suwi mo na yan. Karamihan puro baka, mga mando, mga fry. So dito ko nilalagay. Dito ko nilalagay. Ito yung mga pagkain ko nga pala, mamaya kakain ako. Dito ko nilalagay yan. Ilalagay ko sa supot.
dadalhin ko ngayon. Kaya ang daming, mostly, araw-araw ko nang dadala. Pati mga kanin kaysa itapon. Kasi nga pa nagluto ngayon, bukas hindi dapat isi-serve yun. Pero kahapon lang yun. So kinukuha ko. Pagdating doon sa office, sa mission o sa church, yung kusina doon, ginagawa ko, nagpa-fried rice ako. No? Tapos sinasama ko yung mga baka na nilaga nila, may timpla na. So ngayon, ano oras ba ngayon? Ay 8:36 pa lang. Imbis na i-dip ako, hahatawin ko na to. Yung paghugas para pagdating nila, maaliwalas, no? So, yan po si Kuya Ace, si Brother Ace. Pastor Ace. Ace OFW lifestyle dito lamang sa bansang South Korea. At hindi ko iniisip yung lugi, iniisip na masyadong maagang wala pa sa oras, hindi. Ini-enjoy ko. At andun yung passion. Saka natututo ako kung paano ko i-handle, mag-manage, at mismo sila open, pinapayagan ako mag-coverage, pinapayagan ako mag-picture, pinapayagan ako kasi nga, nakita naman nila sa biyayang Panginoon performance ni Kuya ay sa tulong ng Panginoon. At the same time, ay ang kinagusto ko lang sa kanila din ay hindi sila madamot sa pagkain. No, anytime pwede mo kainin, nagbibigay pa sila. So, yun ang favor ng Diyos sa akin. Kaya sabi ng Biblia, lagi kong pinapaalala na the just shall live by faith. No, maski ikaw ay maraming biyaya, maraming pagpapala, sagana, o nasa panahon ng kaayusan, pero dapat nabubuhay ka pa rin sa pananampalataya kasi anytime napahintulutan ng Diyos, ang kalaban, gumagawa ng paraan yan. O minsan pinapahintulutan ng Diyos na pwedeng mawala. Pero depende yan sa Diyos at depende rin yan sa pananampalataya sa Panginoon. Pero sabi ng Diyos, kung lumalakad ayon sa kanyang kalooban at gumagawa ka ng mabuti sa kanyang dumidepende, sabi ng Panginoon, sasawayin niya. No? Tutulungan ka niya, pagpapalayan ka niya upang maging pagpapala sa iba. Yun ang sabi niya sa kanyang salita. At ang sabi nga ng Romans, kaya lagi mo siya sabi sa church, sa mga mayayaman, may kaya sa buhay, may business, milyonaryo, no? Ay the just shall live by faith. Anong meron ka? Dapat nabubuhay ka pa rin sa pananampalataya. Kasi yung mga material na bagay na sa iyo at mga bagay na pera sa iyo, kalakasan o lusugan, hindi mo hawak yan. Ibig sabihin, hindi ka dapat dyan naka-demand o nakadepende sa Diyos pa rin. Kasi nasa Diyos talaga ang susi. Nasa Diyos talaga ang pag-asa. Kaya ulitin ko lang mga kapatid na kaibigan, magsisimula na po tayong trabaho. The just shall live by faith. So ano man ang ating ginagawa, we must walk by faith. And without faith, it's impossible to please God. Para magkaroon ka pa ng parataya, panghawak mo kayong salita, the Bible says, ang may pandinig ay makinig. Matthew 11:15 and Romans 10:17, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Okay? Sisimulan na ni Kuya Ace itong ating trabaho. Ito lamang po ang Truth Life Story Routine ni Kuya Ace. Ace OFW Buhay Abroad Lifestyle. No? Ayan po. Thank you for watching mga kapatid. God bless you. Sa lahat mga nanonood, Luzon, Visayas, Mindanao, sa bansang Pilipinas at siyempre sa lahat ng OFW worldwide. Bilang OFW katulad ko, tandaan po natin, we are OFW winner. Kung sa Korea, OFW won. Kasi ang pera dito won. At ang sweldo dito million. Kaya we are millionaire. Pero ang pagiging millionaire mo, pag hindi ka naging wise at hindi ka natututo at hindi ginagamit sa tama, ang pera, ang millionaire mo, illionaire, sakit yan. Buta. Ano? Kaya, be wise, be a good steward sa pinagkatiwalaan ng Diyos sa atin na blessing. Yung pera, yung sweldo, ito ay isa lamang resulta ng ating ginagawang sa trabaho. Money is only paper. Money is the result of our work job. No? Kaya, tandaan po natin, money is answer everything. Pero money is not the master. Kasi minabasa ko, money is master. Pero para sa akin, ang master kung nagbibigay ng money, walang iba kundi ang Diyos. No? Because He is the master, Lord. No? The God of giver. Okay. Misa pa muli, ito po si Kuya Ace sa ating pong saludo sa iyo sa ating pong pagbati sa Kakampi Online, kay Ate Pe, kay Kuya David sa OFW Winner.
at sa manunood. Minsan po muli, maraming po salamat. God bless you. See you next time. Bye-bye.